Hinihinalang ginahasa, pinatay at isinako. Yan ang sinapit ng 7 taong gulang na babae sa General Santos City. Patay naman sa enkwentro ang tinutugis na suspect sa pamamaril sa San Pablo, Laguna. Saksi, si Abby Caballero ng GMA Regional TV, 1 Mindanao. Pinalibutan ng mga pulis ang isang lalaking nakahandusay sa gilid ng kalsada sa San Pablo, Laguna. Ang naturang lalaki, sospek sa pamamaril sa isang biktima sa labas ng isang law office. Merong concerned citizen na tumawag sa atin na may binaril. Fortunately, nabaril natin yung pumatay. Hinabol natin yung rider. Nag-check tayo sa CCTV. Then, nalaman natin na papunta siya ng hospital kasi nagtama din pala. Patay ang gunman habang nahuli naman sa ospital ang sugatang rider. Kanina sa ospital, according to him, hindi naman niya alam. Inutusan lang daw siya na mag-drive. Nasawi rin ang lalaking na biktima ng gunman. Ayon sa mga pulis, posibleng may kinalaman ang pamamaril sa kasong isinampa ng biktima. Yung modus nila, sa tingin ko, positively na gun for hire ito mga ito. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Natagpo ang nakasilid sa sako at wala ng buhay ang 7 anyos na batang babae 3 araw matapos maiulat na nawawala noong linggo sa General Santos City. Ayon sa kapitbahay ng biktima, nakita ang katawan ng bata sa isang bakanteng lote. Una nga sako, amo ang nakita is basura. Ang ikaduha, ayun siya sako dito sa suok. Amo ang gilili. Nakitaan man ako tong short. Pag abot sa mga kuan sa lola, patanaw na ko sa iya ang katong short kung pag ingon niya nga yahak gyud daw map. Hinala ng PNP, ginahasa ang biktima bago pinatay. Sinakal dito ng t-shirt na we believe isa sa mga cause of death niya is asphyxia. But the thing is, nung binuksan yung sako, inopen, walang damit, hubot-hubad yung biktima. So it is an indication na na-rape siya. Sa 3 persons of interest sa inisyal na investigasyon, ang 74 anyos na lalaking kapitbahay ng biktima ang itinuturing na ngayong suspect ng PNP. May nakakita raw kasi noong linggo ng hapon na pumasok umano ang biktima sa compound ng suspect. May nakita rin ang PNP na posibleng ebidensya sa likod ng kanyang bahay. Tumuba yung mga circumstantial at itong testimonial ng ating eyewitness. Yung 2 t-shirts na mayroong blood stain at saka 2 knives ay already requested for the DNA analysis, examination. Hinihintay pa ang arrest warrant laban sa suspect na sinusubukan pa naming makuhanan ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, ako si Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.